Hindi ito ang tahanan mo. Anong nangyayari? Nanay, tatay, sabi ng kapatid ko, pasaway daw ako. Gusto niya akong palayasin sa pamilya Jiang. At sinaktan niya ako. Hindi ko ginawa yun. Hindi na sana namin kayo ibinalik. Ang dumi-dumi at ang baho-baho mo, parang pulubi. Hindi ka man lang kasing ganda ng isa sa mga daliri ni Yuna. At nang ahas ka pang apihin si Yuna namin. Mama, Papa. Hindi ko ginawa yun. Tumahimik ka. May tao. Young Master, ihagis niyo siya sa bodega. Huwag ninyong bigyan ng pagkain o inumin. Hayaan ninyong maintindihan niya ng husto ang kanyang lugar. Opo, Tara na. Hindi ko ginawa yun. Nanay, tatay, alam ni Tangtang na nagkamali siya. Gutom na si Tangtang. Uhaw na uhaw. Kahit tigre hindi kakainin ang mga anak niya. Paano nagkaroon ng pusong napakasama ang mga tao? At karapat dapat maging mga magulang ko. Bingi ka ba? Sabi ko magpalat ka na. Yan pa rin ang suot mong mga basahan. Ang batang yun. Bakit biglang ang lakas ng aura niya? Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Napakatapang mong alipin. Paano mo ako nagawang utusan? Umalis ka. Tungkol sa sinabi ko sa iyo dati, na ipakasal si Jiang Tangtang sa ikatlong anak ng pamilya Zhao. Anong desisyon mo? May dapat pa bang pag-isipan? Ang mapang-asawa ang isang Zhao. Ay swerte niya. At saka, kailangan ko ang dalawang proyekto ng pamilya Zhao. Kaya, sinusulit na lang. Nakakabukas talaga ito ng isip. Mayroon pa palang, ang mga walang hiya. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang ikatlong anak ng pamilya Zhao ay isang inutil? Ipinagbibili ang sariling anak sa isang inutil bilang isang batang asawa. Gagawin ba yan ng isang tao? Hindi ko gagawin ang ganyang bagay. Kuya, hindi ka pa ba nakontento sa mga kalokohan mo? Payo ko lang, huwag kang makialam. Pumapayag ba ang bata sa kasunduang ito? Ama, huwag kayong mag-alala. Bata pa lang siya. Anong alam niya? Tiyak na papayag siya. Hindi ako papayag. Ang bastos. Karapat dapat ka bang magsalita? Ano ba yung suot mo? Ipinapahiya mo ako. Nakaganyan ka pa. Mas maganda pa to sa basahan na binigay mo sa akin. Tsaka, bakit hindi ako pwedeng magsalita? Nakikinig kayo sa mga sabi-sabi at kinulong ninyo ako. Hindi nyo man lang ako binibigyan ng pagkain at inumin. Tapos itutulak nyo ako sa hukay ng apoy. Sinusubukan nyo pa rin ba akong patahimikin? Kahit tigre hindi kinakain ang sariling anak. Paano nyo nagagawa sa akin to, sa sarili nyong anak? Paano nyo nasasabing mga magulang kayo? Paano mo ako nagawang kausapin ng ganyan? Ikaw, tama na, bastos, nananakot, nasaan ang pinag-aralan mo? Patawad po, Ama. Lolo, may sasabihin po ako. Gusto ko pong sabihin sa inyo. Ang batang ito,
Sa murang edad, ang tapang na niya, ang ganda pa ng asal niya. Anong masasabi mo? Tanging mabuting ama lang ang makapagpapalaki ng masunuring anak. Dahil hindi mabait ang aking ama. Lolo, nakikiusap ako na humanap kayo ng bagong ama para sa akin. Ang tapang at talas ng bata, pero ang ganda ng kanyang pag-uugali. Medyo katulad ko siya noong kabataan ko. Napakawalang utang na loob mo. Pinapakain at binibihisan kita, pero umabot ka pa rin sa puntong nagpalit ka ng ama. Kung ayaw mong manatili sa pamilya diyang, bumalik ka na lang sa probinsya. Sa tingin ko, nasisiraan ka na talaga ng ulo. Sige lang, hindi mo na rin kailangang pumunta sa mga jaw. Dapat sa mental hospital ka pumunta. Sa tingin ko, ikaw ang dapat magpa-check ng utak. Anak mo to. Nawala siya ng maraming taon. Ang hirap-hirap pa naming hanapin siya. Hindi mo man lang subukang bumawi sa kanya. Ganito mo na lang ba siya tratuhin? Bata, ayaw mong tumira sa mga magulang mo. Bakit hindi ka na lang sa akin tumira? Matutuwa ako. Gusto kong mapalapit kay Lolo. Pero tumatanda na si Lolo. Kung patuloy na magpapaalala si Tangtang kay Lolo, magiging hindi ako makajos. Ang batang ito ay hindi lang matalino at maalam, kundi mapagmahal din at marunong umunawa. Karapat dapat siyang maging apo ko. Sige. Kung ganoon, kung sino ang gusto mong maging ama mo? Gusto ko siya ang maging tatay ko. Ano? Ako? Gusto mo, maging tatay mo ako? Ito. Sigurado ka? Ang galing mo pumili. Pinili mo pa talaga ang huling taong dapat maging ama. Ang kuya ko kilala bilang isang napakalaking playboy. Dahan-dahan. Napakarami niyang nainom. Baka ipatapon ka pa niya sa mga buwaya. Walang silbi. Huwag mong pagsisihan ang pinili mo. Pagdating ng araw, huwag kang iiyak sa akin. May sakit ka ba? Kinikilala niya akong tatay niya. Paano siya napunta sa pagmamakaawa sa'yo? Sa'yo. Halika nga, anak. Halika kay daddy. Anak, baka nga hindi maaasahan ng tatay mo. Pero, hinding-hindi ako gagawa ng karumal-dumal. Parang ipinagbili ka sa isang idiot para maging batang asawa niya. Tara na, umuwi ka na kay daddy. Sige. Halika, kumain ka. Nagkaroon ako ng anak na babae ng libre. Masaya. Kayang palakihin ng isang taong walang kahihiyan. Ang isang mabuting bata. Anak na babae. Itong posisyon ng pagtayo. Gaano pa ako katagal dapat tumayo ng ganyan? Para sanayin ang posisyon na ito. Kailangan mong dahan-dahan. Huwag magmadali, tatay. Nagsisimula ka pa lang. Sa tingin ko, dapat kang tumayo ng tahimik ng kalahating oras. Ano? Kalahating oras? Pero gaano katagal ang kalahating oras? Ginoo. Kalahating oras. Ibig sabihin nito ay 30 minuto. Kalahating oras. Huminto ka. Huwag kang kumilos. Gusto mong maging leader. Kailangan mong magbago mula sa mga pinakamaliit na bagay. Tatay. Ang plano mong agawin ang trono. Magsisimula na ito mula ngayon. Hindi ito kapanipaniwala,
Si Tangtang ang pinili bilang panalo. Dapat sana hindi ko pinayagan si Zhao Jin na sumali. Sayang ang effort. Sa tingin ko, nagkamali lang ang tatay ko sa pag-iisip. Si Yun ako, mas magaling siya ng 100 beses kay Tangtang. Maghintay tayo hanggang sa birthday ng tatay. Hayaan si Yun na ipakita ang kakayahan niya sa pagtugtog. Siguradong mas magaling siya kay Tangtang. Yuna, ano ang inihanda mong regalo para sa iyong ama? Mama, ang paborito ng aking ama ay ang kulturang silanganin. Sa pagkakataong ito, nakabili ako ng pyesa na pagsasalo sa araw ng tagsibol. Bagaman may mga kakulangan pa ang awit, ngunit ang prinsesa Zhao Yu ang sumulat nito. Sa oras na iyon, hayaan si Yuna na tumugtog ng kantang ito, bilang regalo sa kaarawan ng ama. Magandang ideya, napakagandang regalo para sa kanyang kaarawan. Siguradong ikatutuwa ito ng matandang Ginoo. Yuna, kailangan mong maghanda ng mabuti. Kung magiging matagumpay ang palabas, mas higit na pahahalagahan ka ng lolo mo. Ginoo, Lola, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibiguin. Tangtang, tiyak na mapapahiya kita. Anak, kamusta? Suot ko itong damit na ito. Gwapong-gwapo ba? Akma ba ito? Pinakamagandang lalaki sa mundo. Parang may kulang pa rin sa'yo. Ano yon, tatay? Nakikita ko na. Kailangan mong ayusin pa. Konti na lang. Ano? Yung batang yun, bakit hindi pa siya dumating? Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nag-e-ensayo. Zhao He, malapit na magsimula ang salo-salo para sa kaarawan. Ngunit hindi ko pa nakikita si Zhao Jin dito. Abala ang kapatid kong lalaki sa pag-e-ensayo ng mga ritual. Siguro, masyado siyang nahuhumaling sa pag-e-ensayo, kaya nakakalimutan na niya ang oras. Malapit ng 30 taon si Zhao Jin. Kung may listahan ng mga mahilig magpakasaya, kung siya ang pangalawa, walang makakalampas sa kanya. Matutunan ba niya ang mga paggalang? Talagang nakakagulat ito. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Zhao Jin? Mahilig lang siyang magpinta ng buhok, magsuot ng makukulay na damit, at magsuot ng gintong kwintas. Medyo excited din ako. Paano kaya kung suot niya ang kasuotan pang ceremony? Magsusuot ba si Zhao Jin ng kasuotan pang ceremony? Sa tingin ko, wala namang masyadong interesting. Nandito si Tangtang, yung batang yun. Hindi siya magtatangkang gumawa ng kalokohan, di ba? Dumating na sina Zhao Jin at Tangtang. Nasisilaw ba ako? Si Zhao Jin ba ito? Oo, siya nga. Talagang maganda dahil sa kanyang damit. Para siyang tunay na CEO. Paano siya magiging Zhao Jin? Parang nagbago siya at naging ibang tao. Gusto ba niyang makipag-agawan sa ari-arian mo? Anong inaalala mo? Kahit nasa labas ay napakaastig niya. Sa loob, isa lang siyang walang silbi. Ano ang magagawa niya sa akin? Hindi sigurado. Nakikita ko ngayon. Siya ay may taglay na karisma ng presidente ng Zhao Corporation. Tatay, maligayang kaarawan. Lolo, maligayang kaarawan. Naway maging matanda ka ng 100 taon. Magaling, magaling, magaling. Lolo, tingnan mo ito. Nagawa ko ba ng maayos ang aking tungkulin? Oo, tama. Nagawa mo ng napakabuti ang iyong tungkulin. Nakita ko ang iyong ama. Talagang nagbago siya ng husto. Ang iyong lolo, siya rin ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Nasaan ang mga bodyguard? Dalhin mo dito ang kontrata ng pagmamayari ng lupa. Tangtang, iyan ang iyong gantimpala. Ibinibigay ko ito sa iyo. Salamat sa iyo, Tangtang. Gusto ko ito ng sobra.
Masaya ang pamangkin ko. Pinahirapan ko na naman ang kapatid ko. Hindi na sayang ang sakit na dinanas ko. Talagang karapat-dapat siya. Yung mansyon na iyon ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Sabi niya, ibibigay na lang. Mukhang si Tangtang. Mahalaga siya sa matandang lalaki. Noong una akala ko, na si Zhao He ang papalit sa Zhao Group. Sigurado na iyon. Ngunit mukhang, maaaring magbago pa iyon. Mamaya, dalhin mo ang regalo para sa lolo. Kailangan mong ipakita ng mabuti. Upang matabyunan ng lahat ng kasikatan ni Tangtang. Narinig mo ba ng malinaw? Naiintindihan ko na. Mahal na mga bisita, dumating na ang tamang oras. Inaanyayahan ko kayo, ihandog ninyo sa aking matanda, ang mga regalo para sa kanyang kaarawan. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang isang pares ng ginto ng kabutihan. Naway lagi kang maging ligtas. Sagana ang iyong kalusugan. Ipinapaabot ko sa iyo ang estatwa ng Diyos ng Riqueza. Naway tumagal ang buhay mo tulad ng pine at crane. Laging matatag ang Zhao Group. Magaling, magaling, magaling. Maraming salamat sa iyo. Lolo, si Yuna ay may regalo rin para sa lolo niya. Talaga ba? Anong klaseng regalo ang meron ka? Alam ko na, mahilig ka sa kulturang silangan. Kaya gusto kong tumugtog para sa'yo. Ng kantang TMS Ngaizon ni Prinsesa Zhao Yu. Sinong mag-aakala na aagawin niya ang kanta ko? Ang kantang pagsasabi ng araw ng tagsibol. O Diyos ko, ang himig na ito, ay nawala na ng maraming taon. Tama nga, nawala na ito. Isang pahina ng musika ang nawasak. Swerte ko at natagpuan ko ang nawasak na pahina. Nalaman kong iyon ay ang nawasak na pahina. Tatay. Pagkatapos makuha ni Yuna ang piraso ng musika, talagang natuwa siya. Araw-araw siyang nag-eensayo. Higit pa rito, matapos marinig si Yuna tumutugtog. Parang bumalik sila ng ilang daang taon. Nakita nila ang pagtatanghal ng Prinsesa Zhao Yu. Magaling, napakaswerte. Ngayon ay inimbitahan ko dito. Nandito rin ang music hero na si Jiang. Ngayon mismo, ipapakita mo sa akin ang iyong talento. Sige. Gusto ko ring makita. Paano niya tutugtugin ang aking pyesa? Gusto ko ring makita. Paano niya tutugtugin ang aking pyesa? Ito na talaga ang aking musika. Sayang talaga, napakababa ng kanyang kakayahan. Huwag kang masyadong ma-pressure. Hindi ko kailanman pinahalagahan ang kakayahan ni Yuna. Wala siyang talento sa pagtugtog. Kung ako si Prinsesa Zhao Yu, marahil ay magagalit ako ng labis na kailangan kong muling mabuhay. Salamat sa iyo. Ano? Sandali lang. Bakit ka huminto? Lolo, tapos na ang kantang ito. Ay, sayang naman. Ang ganda ng musika na ganito. Hindi ko narinig ng buo. Lolo, hindi mo pa nasasabi kung paano ako magtugtog. Ay nako, syempre, magaling ka ng magtugtog. Tangtang, binigyan ko na ng regalo si Lolo. May inihanda ka na ba para kay Lolo? Grabe. Yuna, ang magandang kapatid na babae mo. Tumulong siya sa tatay mo na magbago. Iyon na ang pinakamagandang regalo. Lolo, wala nang ibang regalo. Pero lahat ay nagbibigay ng regalo sa iyo. Kung hindi magbibigay si Tangtang, hindi ito maganda. Lolo, may regalo akong inihanda para sa iyo. Anong regalo ang balak mong ibigay sa akin? Talagang nakakatuwang pagkakataon. Ang regalong inihanda ko para sa'yo. Ito ay ang buong kanta na TMS Ngaizon. Ay nako. Ang buong kanta na TMS Ngaizon. Huwag kang magbiro, matagal nang nawala ang kantang iyon. Saan mo nakuha ang buong bersyon? Sinasabi mong wala, naman kaya.
Ikaw at ang Prinsesa Zhao Yu na iyon. Nakita na ba kayo? Ang anak mong babae ay sobrang nakakainis. Gusto ng anak ko na magpakitang gilas para sa lahat. Hindi pwede. Sige. Kaya pala gusto niyang tanggapin ka bilang ama. Kayong dalawa, walang pinagkaiba. Mas makapal pa ang mukha niyo kaysa sa sapatos. Kung itong probinsya ng ito, kaya niyang kantahin ng TMS Ngayon. Ngayon. Kakain ako ng 3 kilo ng pataba dito mismo. Sige. Pamangkin. Kaya mo ba? Kaya ko. Huwag kang mag-alala. Talagang kaya kong tugtugin ang buong pyesa. Kung hindi ka naniniwala, tugtugin ko na ngayon. Sige na, kahit anuman. Hindi ko maiiwasan ang batang iyon. Sa kabila ng lahat, walang nakakaalam kung ano talaga ang kumpletong pyesa. Kaya sa tingin ko, kailangan kong tugtugin ito. Ayos lang. Swertes lang. Swerte talaga. Nandito rin ang master ng Dantran na si Jiang. Kung ganun, tayong lahat, makinig na lang sa musika. Paano niya alam na tugtugin ito? Yuna. Kung gusto mong magpakahiyang sarili, tutulungan kita sa iyong nais. Ang natitirang bahagi ng kanta, tunog na ito, ritmo na ito, napakaganda. Pagbubunyag ng araw ng tagsibol. Ang kantang isinulat ko noong ako'y 10 taong gulang. Huwag na huwag pahintulutan ng mga masamang tao na samantalahin. Ito ay sa kalikasan, maaaring gumawa ng tunog ang tubig. Kapag malakas ang ingay na umaalingaw, magdadala ang tubig ng tunog. Ang musikang ito, tunay na isang buong kantang tampok sa tag-init na araw. Ang kompositor ng musika ay si Prinsesa Zhao Yu. Ang kantang tampok sa tag-init na araw na ito, mayroon itong isang himala. Ito ay, kapag ang musika ay umabot sa rurok. Sa sandaling iyon, kailangan lang na may tubig sa paligid. Kaya ang ibabaw ng tubig ay magkakaroon ng alon. Tama nga na, ang tunog ay kaluluwa ng tubig. Ang tubig ay larawan ng tunog. Tama, ang baso ng alak ko kanina. Talagang may galaw, hindi ko inasahan. Sa natitirang bahagi ng buhay ko, maaari kong marinig ng buo ang kantang pagsasalo sa araw ng tagsibol. Ginoo, ang apo mo. Talagang magaling siya. Siyempre, ang dugo ng pamilya Zhao namin. Siyempre ay hindi pangkaraniwan. Nakakatawa talaga. Lolo, gusto mo ba ang red along binigay ko sa'yo? Gusto ko talaga ito. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko kailanman. Tatay, sobra ka ng pabor. Sinasabi mo yan, na ikasasama ng loob ni Yuna. Hindi ba't siya ang nagdala ng problema sa sarili niya? Talagang hindi balak ni Tangtang na tumugtog. Dahil sa sinadyang paghamon niya kay Tangtang. Anong tawag dito? Ito ay tinatawag na pag-akit ng kapahamakan sa sarili. Hoy, kaibigan, at ikaw din. Kumain ka na ng pataba. Kumain ka na. Imposible. Paano niya malalaman ang buong pyesa? Ang kantang ito ay matagal nang nawala, kahit si Ginang. Yuna ay hindi alam. Isa lang siyang probinsyana. Saan niya kukunin ang buong pyesa? Nagdududa ka pa ba sa akin? Kung hindi ito usapan sa araw ng tagsibol, saan nanggaling ang mga alon kanina? Tiyak na nagkataon lang iyon. Siguradong nagkataon lang iyon. Umiikot na naman ang tubig.
Ito ay dahil sa pagtugtog ni Tangtang. Ito talaga ang usapan sa araw ng tagsibol. Ngayon, tinanggap mo na ba ang katotohanan? Sarili mong pinagdaraanan ng problema. Maliit na batang babae, mayroon akong isang bagay na nais pag-usapan. Sige, sabihin mo, ang kantang pagsasalo sa araw ng tagsibol na ito. To ay isang makasaysayang kayamanan. Maaari mo bang isulat ang lahat ng alam mo tungkol dito? At iiwan ito para sa bansa, bilang kapalit sa mga puwang sa kasaysayan. Walang problema, alam ko kung ano ang isusulat ko muli, at ipapadala ko sa iyo. Ang batang ito ay hindi lamang isang pambihirang henyo, kundi mahal na mahal din niya ang kanyang bayan. Ginoo, ang iyong apo ay talagang magaling. Dito ka, Tangtang. Dito ka, dito ka. Pinapangalagaan mo ang pangalan ng pamilyang Zhao. Opo, Lolo. Kailangan kitang bigyan ng regalo. Ganito na lang, ibibigay ko sa iyo ang 10% ng bahagi ng kumpanyang Zhao. Ano, salamat sa iyo. Bihira lang maging mapagbigay ang matandang ito. Ngayon din, ihahatid kita sa isang maestro ng musika. Sumama ka na sa akin. Salamat sa anak na babae mo. Nakarinig ako ng magandang musika. Oo nga. Mabait akong nagpapaalala sa iyo. 3 kilo ng pataba na iyon. Hindi iyon kaunti, maghanda ka na ng maaga. Kung sakaling wala kang sapat na sangkap, sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Binata, ngayon, ang kuya mo. Siya ay isang malaking shareholder. Siyang may-ari ng 20% ng bahagi ng Zhao Corporation. Nasa likod lang ng iyong ama. Hindi na matatag ang iyong posisyon. Zhao Jin, sa totoo lang, ayaw ko sanang gumamit ng ganitong paraan. Lahat ng ito ay sarili mong kasalanan. Kumusta? Pumarito ka, sundin mo lang ang dati mong plano. Zhao Jin, ang nangyari 9 na taon na ang nakalipas. Parang nakalimutan mo na, ha? Ngayon, tutulungan kitang maalala ito. Zhao Jin, alam kong nagkamali ako. Huwag mo akong iwan. Ang anak natin, Zhao Jin. Sino ka ba? Baliw ka ba? Alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero inosente ang bata. Hindi ko kailangan ng katayuan. Kailangan ko lang na panatilihin mo ito. Zhao Jin. Ano bang nangyayari dito? Ako, lahat ng ito ay napakalinaw na. Parang ikaw noong 9 na taon ang nakalipas. Walang pinagkaiba. Muling ginagawan mo ng anak ang mga batang babae na ito. Nako, pero sa pagkakataong ito, mas matalino ka. Alam mo bang pinipilit ang tao na magpalaglag? Zhao Jin, ganito kalaking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Tingnan mo, pumunta siya sa handog para magdulot ng gulo. Huwag niyong akusahan ako ng walang basehan. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Zhao Jin, umalis ka na dito para sa akin. Dumudugo na siya. Sobrang sakit. Diyos ko. Zhao Jin, umalis ka na dito para sa akin. Dumudugo na siya. Sobrang sakit. Oh Diyos ko. Bilisan mo. Tawagan mo ang ambulansya. Mga tao, natapos na ang salo-salo ngayon dito. Umaasa akong mauunawaan ninyo ako. Palem.
Paalam sa lahat. Zhao Jin. Mabilis kang sumunod sa akin. Tungkol dito, tiyak na mayroong hindi tama. Tia Liu, tulungan mo ako sa isang bagay. Oo, alam ko na. Asawa ko, sabi ng doktor, yung babae ay may malubhang pagdurugo. Kasalukuyan siyang inaalagaan. Tao ba tao pa bang tao ay tao na? 9 na taon na ang nakalipas, nang hindi mo makontrol ang iyong sarili. Kaya't nasaktan mo ang iyong anak. Nakalimutan mo na ba iyon? Sinabi ko na, hindi ko kilala ang babaeng iyon. Ang salo-salo ng pamilya Zhao ay isang formal na lugar. Kung hindi siya buntis sa anak-anak mo, bakit siya pumunta doon para magulo? Ay nako, asawa ko. Magpakaayos ka naman. Zhao Jin, huwag ka nang magmatigas. Aminin mo na ang pagkakamali mo at humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi ako nagkakamali. Uulitin ko, hindi ko kilala ang babaeng iyon. Ikaw. Hindi ko akalain, ang mabait na anak ni Ginoong Zhao. Siya ay isang taong may lakas ng loob pero walang katapatan. Kailangan mong pumunta sa silid na salan. Sa harap ng altar ng iyong ina. Mag-self-reflect ka. Nakikita mo ba, ang taong pinili mong maging ama? Talagang isa siyang walang silbi. Gusto mo bang maging mas magaling sa akin? Mas mabuti pang mangarap ka na lang. Mangarap? Akala mo ba na ang mga ganitong paraan ay makakasira sa tatay ko? Ikaw ang dapat matulog ng may panaginip. Lola, naniniwala ako na inosente ang tatay ko. Huwag ka nang magulo pa. Isa kang batang pasaway. Huwag makialam sa usapin ng matatanda. Lola, sigurado kang sobrang saya mo, di ba? Ako. Tang-tang, anong sinasabi mong walang kwenta? Galit na lolo mo. Hindi mo siya pinigilan. Sa kabaligtaran, pinipilit mo pang si tatay ang may kasalanan. Bakit ka sigurado dyan? Talaga bang kilala mo ang babaeng iyon? Ako. At saka, sa mga oras na ito, tense ang sitwasyon. Maraming mamamahayag sa ospital, sa ganitong mahalagang pagkakataon. Bakit ka nandito sa ospital? Kahit na. Sinasadya mo bang ipakita ang iyong mukha? Siyempre, ako ang humahawak ng balita. May sariling departamento ang pamilya Zhao para sa paghawak ng balita. Kaya sa tingin ko, ang bagay na ito, hindi mo na kailangang asikasuhin. Hindi ba? May ilang ibang bagay. Kailangan ng isang tao tulad mo. Kailangan mong hawakan ito ng mag-isa para makasiguro ka. Ikaw, nagtatanong ka sa akin ng ganyan. Talagang wala kang respeto sa iba. Ikaw ay walang pinag-aralan. Lolo, hiningi ko na kay Tia Liu na kumuha ng sample ng fetal physiology para sa pagsusuri ng DNA. Ano ang katotohanan? Malalaman din natin ito sa lalong madaling panahon. Ginoo, tama, hindi ko napigilan ang aking emosyon kanina. Kaya't mali ang aking nasabi. Humihingi ako ng tawad kasama ang aking ama. Na pumunta sa silid na salan upang magsisi. Tatay, tara na. Ang batang ito ay bata pa. Ngunit sa maikling panahon, nakuha niya ang pangunahing punto. At nagbigay ng nakakapaniwalang argumento. Nagbigay siya ng pagkakataon sa kanyang ama. Asawa. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ni Tang Tang. Tungkol ito sa boss.
Nandito na ang resulta ng DNA test.